Kaw-amazing! Alam mo ba na sa mahigit 4 na siglong kasaysayan ng Pilipinas, may mga lupain at karagatang minsan nating tinawag na atin? Mga teritoryong saklaw natin sa panahon ng Kastila, mga isla na nawala dahil sa kasunduan, at mga lugar na hanggang ngayon ay bahagi ng mga mainit na usaping pang-teritoryo sa Asya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 teritoryong dating pagmamay-ari o nasa kontrol ng Pilipinas. Mula sa mga islang lampas libo-libong kilometro ang layo hanggang sa dagat na ngayon ay sentro ng tensyon sa buong mundo. Handa ka na ba mga kaw-amazing? Tara, simulan na natin. Number 10, ang mga islang hindi madalas nababanggit sa klase. Ang Turtle Islands at Mangsi Islands. Kung titingnan ng mapa, akala mo bahagi ng Sabah sa Malaysia ang mga islang ito. Pero kaw-amazing, alam mo ba bahagi talaga ito ng Pilipinas hanggang 1930s? Mahaba ang kasaysayan nito. Noong panahon ng Kastila, kasamang Turtle Islands at Mangsi Islands sa tinatawag na District of Sulu. At nang dumating ang mga Amerikano, kinilala nilang pagmamay-ari ito ng Pilipinas. Pero bakit napunta sa Malaysia? Ang dahilan? Crawford Agreement of 1930, isang kasunduang pinirmahan ng Britain at United States, kung saan ibinigay ang pag-administer sa North Borneo, kasamang Turtle at Mangsi Islands sa British government. Ngunit may twists. Ang Mangsi Islands, kahit administrado ng British North Borneo, nananatiling pagmamay-ari ng Sultanate of Sulu, kaya pinayagan ng Pilipinas na may special rights dito. Taong 1946, nang maging independent ang Pilipinas, dito nagsimula ang diskusyon kung dapat ba itong bawiin. Ngunit pagdating ng 1963, nang mabuo ang Malaysia, tuluyan nitong inangkin ang administrasyon ng lugar. Hanggang ngayon, kaw-amazing, ang kasaysayan ng Turtle at Mangsi Islands ay paalala na hindi lahat ng nawawala ay dahil sa digmaan. Minsan, dahil sa kasunduan. Number 9, the Marshall Islands. Isang grupo ng isla na halos imposibleng isipin na minsan ay konektado sa Pilipinas. Ang bansa ngayon ay kilala sa malawak nitong karagatan, the Marshall Islands. Mahirap paniwalaan, yes, pero noong panahon ng Kastila, ang Marshall Islands ay kasama ang maraming isla sa Micronesia, administrative territory ng Spanish East Indies, kung saan kasama ang Pilipinas. Oo, kaw-amazing, ibig sabihin, noong nasa ilalim ng Espanya ang Pilipinas, sakop din nila ang Marshall Islands. Pero paano ito nawala? Simple, naibenta. Noong 1899, matapos matalo ang Spain sa Spanish-American War, binenta ng Espanya ang Marshall Islands, kasama ang iba pang isla sa Caroline Archipelago, sa Germany sa halagang 25 million pesetas. Hindi bilang pag-aari ng Pilipinas, kundi bilang bahagi ng Spanish Empire. Pero dahil ang Pilipinas ang sentro ng administrasyon sa Pacific Territories ng Spain, indirectly, ito ay mga teritoryong dating sakop ng ating kapuluan. Makalipas ang 2 digmaang pandaigdig, naging US Trust Territory ito bago naging independent nation noong 1986. Isang paalala na minsan ang pandaigdigang politika nagbabago ng mapa ng hindi napapansin ng mga tao. Number 8, Northern Mariana Islands, Saipan, Tinian, Rota. Northern Mariana Islands. Ang bansa ngayon ay bahagi ng United States. Pero kaw-amazing, noon ay kasabay nating minana ng Espanya mula kay Magellan. Mahabang panahon, parte ito ng Spanish Philippines. Ito ang mga pulo kung saan dumaan ang galleon trade at naging mahalagang ruta ng mga barkong galing Mexico at Pilipinas. Pero nang matalo ang Spain sa digmaan laban sa Amerika noong 1898, hindi ito naisama sa Treaty of Paris.
Kaya noong 1899, ibinenta ito ng Espanya sa Germany kasama ang buong Caroline Islands. Ngunit ang talagang nakakagulat, ang Islang Tinian, minsang teritoryong administratibo ng Spanish Philippines, ay kung saan karga ang mga bomber plane na may dalang atomic bombs na ginamit sa Hiroshima at Nagasaki. Isipin mo yon, ang lugar na minsang bahagi ng ating Pacific Network ay naging sentro ng pinakamalakas na sandata sa kasaysayan ng tao. Dramatic? Yes. Ang bahaging ito ay hindi masyadong kilalang Philippine-connected history. Number 7, Guam. Ang isla na halos lahat ng Pinoy ay may kamag-anak, ang Guam. Pero alam mo ba, ka-amazing, na mas matagal pang nasa iisang administrasyon ang Pilipinas at Guam kaysa sa panahon na Pilipinong Republika tayo? Mula 1565 hanggang 1898. Mahigit 330 taon, ang Guam ay bahagi ng Spanish East Indies na pinamamahalaan mula sa Maynila. Ang Manila Galleon, sa Guam din dumaraan yan para mag-refuel. Pero paano ito nawala? Dahil sa Treaty of Paris 1898, kung saan ibinigay ng Spain ang Guam sa United States matapos ang pagkatalo nila sa digmaan. At dito nagbago ang kasaysayan. Habang ang Pilipinas ay naging US colony, ang Guam ay naging US territory. Dalawang lugar na dati ay magkadugtong ang kapalaran, pero pinaghiwalay ng isang pirma. At ngayon, kahit hindi na teritoryo ng Pilipinas, ito ay tahanan ng mahigit 40,000 Pilipino, halos kalahati ng populasyon. Kung minsan may mga lugar na nawawala sa bansa, pero nananatiling tahanan sa puso ng mga Pilipino. Number 6, Caroline Islands, Micronesia. Kasama ang Palau, Yap, Chuuk, Pohnpei at Coxsackie. Ang napakalawak na Caroline Islands ay isang grupo ng libu-libong isla sa Micronesia na noon, ka-amazing, ay bahagi ng Spanish Philippines. Sa lawak nito, aabot ito sa higit 7 million square kilometers ng karagatan. Isipin mo kung nananatili ang network ng Caroline Islands sa ilalim ng Pilipinas hanggang ngayon. Ang bansa natin ay magiging isa sa pinakamalaking maritime nation sa mundo. Pero nang mabenta ng Espanya sa Germany noong 1899, tuluyang nahiwalay ito sa ating administrative connection. Ngayon, ang mga bansang Palau, Micronesia at iba pang teritoryo ng Caroline Archipelago ay independent nations na. Ngunit ang kanilang kasaysayan ay hindi maitatangging nakaugnay sa Maynila na minsan ay sentro ng imperyo ng Spanya sa Pacific. Number 5, Palau. Oo, ka-amazing. Ang Palau na ngayon ay isang napakayamang bansang kilala sa scuba diving, preserved culture at tourism, ay dating bahagi rin ng Spanish-Philippine Administrative Territory. Kasama ito sa nabenta sa Germany noong 1899 at pagkatapos ng World War I ay napunta sa Japan bilang League of Nations mandate. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, napunta ito sa United States Trust Territory at noong 1994 naging independent nation. Pero heto ang nakakakilabot na trivia, mga ka-amazing. Ang Battle of Peleliu sa Palau noong 1944 ay isa sa pinakamadugong labanan sa Pacific. Libo-libong sundalo ang namatay sa isang lugar na minsan ay konektado sa ating kasaysayan. Ito ang patunay na minsan ang mga islang nakalimutan na natin ay may kwentong halos dinurog ang mundo. Number 4, Sabah, North Borneo. Ang pinaka-controversial sa listahang ito, ang Sabah. Hindi ito simpleng teritoryo. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng Sultanate of Sulu, na noon ay may malawak na sakop na umabot hanggang North Borneo. Noong 1878, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Sultanate at British North Borneo Company. Ang debate, ito ba ay lease o cession? Up to now, walang final agreement ang historians.
Pero isang bagay ang malinaw. Nagbabayad ng annual session money ang Malaysia sa mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu. Ibig sabihin, kinikilala nila ang historical rights nito. Noong 1963, nang buuin ang Malaysia, isinama ang Sabah kahit tumutol ang Pilipinas. Taong 1968, binuhay ang Philippine Claim. Nagkaroon pa ng gulo noong Lahad Datu Standoff 2013 na nagpaalala sa mundo na hindi patapos ang usaping ito. Hanggang ngayon, kaw-amazing, hindi isinuko ng Pilipinas ang claim sa Sabah. Isang teritoryong hindi natin pagmamay-ari ngayon pero hindi rin tuluyang nawala sa papel ng kasaysayan. Number 3, Scarborough Shoal. Panatag Shoal, Baho di Masinloc. Scarborough Shoal, isang maliit na tila walang laman na bahura. Pero kaw-amazing, ito ang naging simbolo ng isa sa pinakamainit na tensyon ng Pilipinas at China. Noong panahon ng Kastila, malinaw, ang Scarborough Shoal ay bahagi ng mapa ng Spanish Philippines. At pagdating ng panahon ng Amerikano, kinilala rin ito bilang bahagi ng Philippine Territory. Pero noong 2012, naganap ang Scarborough Shoal Standoff. Dito nagsimula ang tensyon, hindi pa rin tuluyang nawawala hanggang ngayon. Dahil sa strategic location nito, mahalaga sa pangingisda, military monitoring at shipping lanes. Naging isa itong centerpiece ng West Philippine Sea issue. At kahit anong mangyari, hindi pa rin bumibitaw ang Pilipinas. Maliit man sa mapa, malaki ang sinasagisag nitong laban para sa karapatan at soberanya. Number 2, Kalayaan Island Group, Spratly Islands Portion. Ang Kalayaan Island Group o KIG, ito ang grupo ng mga isla sa Spratly Islands na inangkin ng Pilipinas simula 1950s. Hindi dahil sa Spain, hindi dahil sa US, kundi dahil sa discovery at effective occupation ng isang Pilipino, si Tomas Cloma. Noong 1956, idineklara niya ang Free Territory of Freedom Land. At noong 1978, sa ilalim ng Presidential Decree 1596, opisyal itong isinama sa teritoryo ng Pilipinas bilang Kalayaan Island Group. Ang KIG ay mayaman sa langis, gas, isda at strategic location. Ngunit hindi lang tayo ang may claim dito. Kasama natin ang China, Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei. At dito natin nakikita ang matinding geopolitical drama. Isang lugar na minsang yari lamang sa corals at buhangin, na ngayon ay pinagmumulan ng tensyon na kayang magpabago ng balanse ng kapangyarihan sa buong Asya. Number 1, ang pinakamalaki at pinakamakasaysayang na walang teritoryo ng Pilipinas, ang buong Pacific possessions ng Spanish Philippines. At ang nanguna sa ating listahan, kaw-amazing, ay hindi lamang isang isla, hindi isang bahura, hindi isang maliit na bahagi ng dagat, kundi ang malawak na Pacific territories na administratibong konektado sa Pilipinas sa loob ng higit 300 taon. Mula Guam, Saipan, Tinian, Rota, hanggang Palau, Yap, Chuuk, Pohnpei at Coss-Ray, hanggang Marshall Islands, lahat ng ito ay minsang pinamamahalaan mula sa Maynila. Isang Pacific network na kasing laki ng dagat mula Japan hanggang Papua New Guinea. Isang imperyong ang sentro ay ang Pilipinas. Pero matapos ang sunod-sunod na kasunduan, Treaty of Paris 1898, German-Spanish Treaty 1899, at iba pang kasunduan pagkatapos ng digmaan, ang malawak na teritoryong ito ay nawala. At ngayon, ang mga bansang yon ay independent nations na. Malayo na, hiwalay na sa ating opisyal na teritoryo. Pero ang koneksyon ng kasaysayan, hindi mabubura. Ito ang pinakamalaking teritoryong nawala. Hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa pagbabago ng mundo.
Mga ka-amazing, ang mga teritoryong ito ay hindi lamang kwento ng politika, kundi kwento ng pagkakakilanlan. Ang Pilipinas ay lumaki, lumiit, muling lumawak at muli ulit na sumikip ang hangganan. Pero sa kabila ng lahat, nananatili tayong isang bansa na may kayamanan ng kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, subscribe at i-share na sa mga kabataang dapat malaman ang tunay na saklaw ng ating nakaraan. Dito sa Womazing, lagi naming sinasabi, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makararating sa pupuntahan.